Effective today, all POGOs are banned. July 2024, ipinatupad ang total ban ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Kasunod dito ang kabi-kabilang pagkalughog at pagpapasara ng illegal POGO hubs. Sa gitna ng mga operasyon, iba't ibang pang-abuso at pambibiktima sa mga dayuhan at Pilipino ang nabunyag. Pero sa kabila ng pagpapasara sa malalaking POGO hub na kalaunay nagmistulang scam hubs na, ang ilan sa kanila nag-downgrade na raw ng mga opisina. Mula sa mala call center ng mga opisina, naging home base na raw ang mga ito. Kasi alam nila na nagigpit na tayo at marami na rin mga nahuhuli. Lalo na dito sa Manila, ang ginagawa nila ngayon, nag-spread out na sila, lumalabas na sila ng NCR. At yung iba nga na nandito sa Cavite, usually nagstay sila sa mga mga exclusive villages, mga private villas, para hindi ma-monitor na may illegal operation or may opisina na nilalagay sila. Tulad na lang ng natanggap ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU na sumbong Hulyo nitong taon. Nakaranas daw ang isang Pilipina ng matinding trauma sa kamay ng isang dayuhan. Ito yung text na natanggap natin dun sa isang nakatakas na na babae na nagpaparescue nga. Sinasabi nga dito sa text na nakatera po kami dyan ng kaibigan ko at nagsumbong ko yung kaibigan ko sa akin na sa pinapagawa ng mga Chinese na lalaki niya. Muntik na nga daw sila ding tagain. Kaya tumakas daw po sila kasi hindi na daw safe. Takot na daw sila doon at natutroma na sila. Ang biktima, empleyado raw ng Chinese nationals at inuutosang manloko at magpaibig ng mga biktima online. Bukod nga doon sa pagkulong sa kanila at pagpuwersa sa kanila na magtrabaho sa kanilang lab scam operation, ay sinasabi din na pinipilit silang gumamit ng droga nitong mga Chinese boss na kasama nila. Sa isang cellphone video naman na ipinadala ng Pinay sa BI, makikita ang isang foreigner na abala sa isang gilid. May binabalot at saka sinindihan at hinit-hit. Ang mga inireklamo, not one, not two, but 3 Chinese nationals. Nang i-check ng Bureau of Immigration ang records ng mga dayuhan, napag-alamang overstaying aliens na ang 3 Chinese nationals. Yung isa ay meron ng deportation order dahil sa tagal nga ng pamamalagi niya dito. Although yung dalawa overstaying na din pero wala pa tayong existing na deportation order. Kaya wala nang inaksayang oras ang mga operatiba. July 15, 2025, ibinaba na ang mission order para mapasok ang misteryosong bahay. Nag-record check po kami, nakita namin na itong mga ito ay mga overstaying na. So yun yung naging unang basis namin upang mag-issue ng mission order upang hulihin sila. Sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU at PIDEA, May POGO sila doon na operation. May workstation, laptop lang. pinunta ka na ng mga operatibang nasabing bahay kasama ang resibo. Tao po, a mission order has arrived. Dahil walang lumalabas para harapin ang mga operatiba, kailangang akyatin ang bakod at puwersahin ang lock ng gate. Nang makapasok, agad nilang hinalugog ang loob ng bahay. Sa unang palapag, nakita ang mga cellphone at laptop. Ito raw ang ginagamit ng mga suspect para sa kanilang love scam. So, ito yung sa sa workstation, nakikita natin yung mga chats nila dun sa mga clients nila or yung mga victims ng love scam. Kasi nagpapanggap sila dito na girlfriend noon. Kasi makikita mo dito, lahat yan naka good morning baby, nila parang mga boyfriend na o kunwari boyfriend na. Kung mag-video call naman, virtual lang yung gagamitin nila. Sa second floor naman ng bahay, namata ng isang Chinese national. Narito rin ang 2 Pinay na dating kasamaan ng Pilipinang nagsumbong sa Bureau of Immigration.
Base sa interview namin sa isa sa mga na-rescue, galing na sila sa malaking Pogo office before. So, nung open pa yung Pogo sa atin, nung nagkaroon nga ng Pogo ban, doon na sila nagwatak-watak at nagkaroon ng mga small operation sa mga bahay-bahay na lang. Kanino itong dalawang laptop? Sino gumagamit? Sila po. So maghapon, ganun ginagawa nila, ganun setup nyo dito, may nagla-laptop, may naglalaro, ganun lang yan. Everyday yan. We will search for any drugs. Yes. Yung kama, angat mo. Angat mo yung kama. Sa patuloy na pag-iikot ng mga operatiba, natagpuan ng PIDEA ang isang maleta. Nang buksan, tumambal ang mga pakete ng pinaghihinalaang illegal na droga. Oh my God. Whoa. Now you know English, huh? Who's this? Hindi maaari nung biglang nag-change. Nang tanungin ng resibo ang isa sa mga suspect tungkol dito, aba, si Sir, hindi raw niya knows. What are you talking about, sir? Sir, what are you talking about? What are you talking about, too? What do you talk about? Nakita rin ang mga paso ng passport ng mga suspect. Matapos ang mabusising pagkahanap ng mga operatiba, arestado ang 3 dayuhan at isinama rin sa opisina ng Bureau of Immigration ang 2 Pilipina para sa karagdagang investigasyon. Nakaharap ang mga foreigner sa kasong paglabag sa Section 37 ng Philippine Immigration Act. Ang isa nakaharap sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel